Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang nag-confident kayo with regards to Senate sa mga friends and allies ko. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? Pero I need I will answer that next time. Talino. Sa Senate. Supposedly received nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Bakit? Kahit siya natawa eh. Nakapag-message ba kayo kay Senator Ramy? Bakit? Anong meron? Ano ba yon? Automatic ba yon? Kailangan mag-message kami? Are we close? Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni Bibi, hindi niya supportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Consulted actually. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. May ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yun nata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Galing. Yeah. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives nabasa na ng mga lawyers. Shh! Ingay nyo, hindi kayo... Tapos sasabihin nyo kayo yung may code of conduct. Sandali, Sarah. Buti pa pag ang vlogger, isa-isa lang magtanong. Kayo... Andali. Gusto ko itong gusto ko itong, ayan. Ano ko to? Screenshot ko yan. Gusto ko yan. Sandali, Sarah. Ang preparation, challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila. Madam, ako din, kahit hindi lawyer. Tutulong ako. Joke lang po, madam. Sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am. Bigyan nyo ng pagkakataon tong baby Harleen ko. Baby Harleen. Ganing kayo. Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes.
Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with, ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for one day dito. Noong January, bumalik siya for one day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, pag-usap niyo sa INC, meron bang pakikipag-usap kay sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para magtuloy yung Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng OVP? Nagtanong ka na, sir? Wala pa, sir. Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Miss Iz. Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Miss Iz. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Ma'am, kamusta po ang staff ng OVP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OVP? Are they sad? Ano daw naramdaman ng staff ng OBP? Ba't di nyo tanong doon sa staff? Bakit kayo madam ba nyo pa itatanong? Napatingon-tuloy si madam. Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam din, pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. O, tingnan nyo. Mapapagalitan pa niyan si madam. Kasi sabi sa kanya, basahin lang daw yun. Tinanong nyo pa, ano ba na kayo nararamdaman? Galit. Kasi hindi ako sumunod. Ganun. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Pwede pala yun, hindi na pumunta. Kung pwede daw na hindi na lang kasi baka ma-intimidate lang sila sa... Kasi may lawyer Yun ang ano doon Tingnan natin. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pag-black propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon. Kasi it's a political question Mali naman yung tanong mo, madam. Bakit ganito mga media natin, ano? Doon muna tayo sa... Wag muna tayo. Impeachment na pinag-uusapan natin dito Pag tinanong mo yan, siyempre, kukuhanin mo yung statement na yun at soundbite mo yun. Inatake ni VP Sara Duterte ang mga congressman tungkol sa kanilang budget. Yun ang sagot niya sa impeachment. Alam nyo, yung mga ganyang palaman yan para mapahamak yung yung tinatanong God save the Philippines. Mika, orders. Dissuade or encourage your supporters in case they go to the street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain,
sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata o merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Wag daw mas mabuti pang intindihin natin yung ating survival kaysa sa nagrarally sa karsada. Yun ang galing na ako kay BP Sara Duterte at ako I will heed to that call, ha? Kasi instead sabi niya nga since tayo naman po ay nasa isang social media capital ng buong mundo, ilabas ho natin, mag-ingay tayo sa social media. Wag ho tayong kasi kawawa naman din tayo kung sakaling lalabas, lalo-lalo na yung mga OFW natin, kung uuwi pa dito, kawawa naman din dahil kailangan ninyong magtrabaho. Pero ibig sabihin, you have a part to do. What is that? Social media. Especially yung mga ganitong video, i-ano ninyo, yung mga komento, mga opinion, i-share ninyo, di ba? Yung mga lihitimo, yung mga magandang matututunan natin, i-share ho natin sa ating mga kababayan. Hindi lamang po share na i-share sa ano natin, ha? I-share mismo natin sa mga group chat, sa mga messenger, yung mga ganun. Instead na ang sinishare nyo yung mga iskandal, ito i-share nyo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media. Yun. Kung saan wag na sa EDSA, ha? Pwede ba? Hindi, ako, ito lang naman sarili ko opinion. Pwede ba wag na, yung mga kaibigan ho natin, yung mga organizer dyan sa EDSA, pwede ba wag na sa EDSA? Hanap naman tayo ng ibang lugar. Kasi alam naman natin, dilaw na dilaw ang yung EDSA, tapos punta pa tayo ng punta dyan. Kahit ako, ano din ako noon, kasi nga, may mga tao na noon, pero, di ba, napasugod din ako sa EDSA noon, pero, pwede ba, this time, wag naman na sa EDSA? Pwede ba sa Liwasa na lang? O sa ibang mga lugar, wag na dyan sa EDSA. Alam natin mga pinklawan yan, tas makakatraffic pa tayo dyan, eh. O, di ba? Nakakatrabaho pa rin sila, pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Flores, Reuters. Are you not confident that you have enough allies to avoid a convention in the Senate after Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Yun ang magandang sagot. Wala akong feelings. Alam mo, wala ito kasing pakialam sa sa politika, eh. 'Di ba? Kaya trabaho lang talaga, eh. Wala akong feelings about it. Kasi kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Si Amy, kiniklaim niya, barkada mo daw. Diba? Ang dami dyan, eh. I don't join their circles. But we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them,
wala naman. Kasi ang tanong sa kanya kung she feel betrayed by this kumag na mga congressman na dating tinaas ng kamay niya, ganun. Tsaka yung nagpaganon-ganon na picture, mga ganyan, di ba? Oh. Na-betray ba daw siya? May pakiramdam po ba daw siya na na-betray siya? Sabi niya, wala. Hindi ko na kinoconsider yan. Kasi nga, alam nyo mga kababayan, sanay na ho sa politika yung mga yan, yung mga Duterte. Alam nila na ginagamit lang din sila ng mga iba, ng mga politiko during the campaign. Hindi ibig sabihin nun kaibigan na nila. Kaya ingat din ho tayo mga kababayan sa mga nanggagamit sa mga Duterteng mga politiko. Yung iba dyan, hindi ho lahat marami naman po dyan din na talaga namang tapat. Talagang loyal, di ba? Kita nyo naman, katulad ni Pastor Kibuloy. Loyal na loyal yan. Yan ang sinabi ho ng, ni Senator Robin at maging si Pangulong Duterte. Pero marami ho dyan nagbabaliktaran. Depende sa ihip ng hangin, di ba? Iyon talaga ang siste. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Jason. Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House on the last session day? Or may nag-PM ba kayo? Naka-receive po ba kayo? Or nag-tip sa inyo? Yes. Oo, si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Comment yun lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office did nasuwa yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-try po natin ng privacy? Okay, hindi ko nasasagutin yan ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Okay. Last na lang po, ma'am, on my end. Sandali, hindi pa nga nasasagot, sumagot. Butang. Ba't ba ganito yung mga media? Sasagutin pa nga niya yung unang tanong dito, biglang hihirit na magsasalita. Bastos din talaga High blood ka ba, Natbay? Problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment na ito. Parang, ano po nakikita niyo yung problem sa Philippines ngayon? Bakit nila pinunay po impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo? Yeah. Panahon Totoo yan. at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s tapos 1990s. Alam mo, kung gusto nyo maintindihan kung paano tayo napag-iwanan, i-type nyo dyan sa inyong YouTube, China versus US. May mga lalabas dyan na video na napanood ko, grabe. Yung China nilalait-lait natin na China made yan, pangit yan. Hindi ho yung totoo. Yung paninira na pangit ang pag tiningnan nyo ho, ang laki ng pinagkaiba. Hindi lang po yan, pati mga Vietnam, ang bilis na ng andar ng kanilang ekonomiya. Sa atin, wow, pabagsak talaga, pabulusok. Diba? Mantakin mo, sa atin, ang pinag-uusapan pa rin yung punyetang fake news na yan. Pero sa ibang mga bansa, yung paano na yung sa AI, paano makakatulong sa gobyerno nila yung AI, sa atin, paurong. Gustong pigilan ang freedom of speech para tayong para tayong bumabalik doon sa mga panahon na kung saan may mga diktador. 'Di ba? Ganun ho sa atin. Sa ibang bansa hindi na pinag-uusapan yung freedom of speech, pinag-uusapan na AI, pinag-uusapan na kung ano-ano. Dito ganun. Paurong talaga. Well, sa amin, magulo sa Mindanao. And then ngayon nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang... Malalim yan. Nagbabadya ang gulo sa Mindanao. Grabe. Malalim yan.
Nako po, maganda ito. Tingnan natin kung ano ibig sabihin ni Madam. Nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita Correct. na oportunidad Correct. dito sa ating bayan. Correct. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya Mm. yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Yun. Diba? Oh. Maraming Thank you. salamat Thank you, sa oras May niyo. pahabol, may pahabol. Magandang Chotomate, umaga. chotomate. Oh, yeah. Yes, happy Valley. Basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At mga Lenny supporters pa yan, ha? Tignan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano Valentine's? Yeah. Oh, ito pinakamalupit na statement ni Madam sa Valentine's. Sa Valentine's, Mm. alam nyo, mas masakit pa Mm. ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ayun! Woo! Gambante, kudasay! Hindi po ako yan, ha? Hindi po ako yan. May bigote lang din, tsaka kalbo lang din. Pero yun na nga ho yun, panalo ho yun. Mas masakit pa ang hiwalayan ng jowa at saka ng boyfriend at girlfriend kesa sa ma-impeach ng Congress. Ano masasabi nyo mga ulul na congressman? Akala ninyo makakaisa kayo, ha? Akala nyo maapektuhan si BP Sara Duterte? Mga ulul, yun ang sabi siguro ni Hindi, alam mo, hindi ho kasi kapit to kuya na katulad ng amo ninyo. Nakapit to ko, di ba? Hindi ho yan. Kaya wala ho kayong makukuhang kalungkutan, frustration, depression. Kasi wala. So, ayan mga kababayan, kitang-kita naman natin. Hindi may tatago yan kung apektado siya. Press na press di ba? Oo, mas press pa siya kaysa doon sa pumapalakpak na parang palingkera doon na babae. Diba? So mga kababayan, hinahon lang, kalma. Sabi nga, kalma lang, kalma. Ha? Kalma, darating na. Unang-una, sabi nga God save the Philippines. And always, God always saves. Second, meron pa hong tayong hope. Huwag ho tayo mawala ng hope. Yan ang lagi nating tatandaan. At sabi nga sa pangatlo, may nagbabadyang kaguluhan sa Mindanao.